Beyond this land of parting, losing and leaving, far beyond the losses darkening this, and far beyond the taking and the bereaving, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of toiling, sowing and reaping, far beyond the shadows darkening this, and far beyond the sighing, moaning and weeping, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Magandang gabi mga kapatid. Naimbang Rabi Kapsat. Maayong gabi mga kaisonan. May pabiging karin kapatid. So tayo po ay dumako na po sa ating panggabing pangaral po sa araw na ito, June 18, 2020. 12 araw na lang po. Pagtatapos na naman po ang buwan na ito. Sana po pagtapos ng buwan sa June 30, ay mapupunta na po ang aming mga lugar sa new normal. Dahil yun po ang kasunod ng modified general community quarantine. Mabuting balita po sa mga kapatid sa Carabao Island. Meron daw po silang dalawang bisitang mga Germans. Ang problema yung ating mga karal po doon ay hindi nahihirapan pa mag-English. Hindi ko alam kung anong mangyayari po doon sa Carabao. Pero magandang balita po yun kasi meron silang mga bisita po sa lugar na yan. Ano po? German pa. Kasi malapit po sa Boracay yung kaya marami rin pong turista pupunta raw. Ang ating magiging paksa po sa gabing ito ay may kaugnayan po sa Isaiah chapter 26. Ito pa rin po ay kadugtong ng ating pinag-aaralan po sa Isaiah chapter 25. Naalala po natin, doon sa pinakahuling bahagi ng 25, ay pinakilala po pagbagsak ng lupain po ng Moab dahil sa kanyang pagmamalaki at paglaban sa Diyos. Ito pong pag-aaralan po natin ngayon ay pinagpapatuloy yan sa lalo po dito sa unang versikulo. Ang sinasabi po rito, in that day this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God will appoint salvation for walls and bulwarks. Ito po tumutukoy po sa bayan ng Moab. At ito po ay kabaliktaran ng mga pangyayari po sa Moab. Nilalarawan po rito ang Zion na isang malakas na syudad, strong city. Sabi nga po tingnan po lang sa Tagalog. Hinahanap po itong dito po sa Isaiah 26. Ito po ang ating mababasa. Ito po sa unang talata. Sa araw na iyon ay aawitin ang awit na ito sa lupain ng Huda. Tayo'y may matibay na lungsod. Kanyang inilalagay ang kaligtasan bilang pangapader at taggulan. So ito'y nilalarawan po rito ang Sion bilang isang malakas na syudad. Ang Moab, ito po ay contrast sa Moab. Ito po ay simbolo ng kataasan at kayabangan.
Ang Moab po ay pinabagsak ng Diyos sapagkat ito ay larawan po ng pride and arrogance tulad po ng pinag-aralan po natin kagabi sa chapter 25, 9 to 12. Dito po sa ininalarawan po rito ang lungsod po ng Jerusalem o Zion na ito raw po ay magkakaroon ng kaligtasan kanya. God will appoint salvation for walls and bulwarks. So, may sabihin, bilang kanya mga kuta at tanggulan ay kaligtasan kanya. So, ilarawan po natin ang ating syudad na ang kanyang mga bakod o walls ay at ang kanyang mga tanggulan ay salvation kanya. Dito po sa Isaiah chapter 60 verse 18. Violence shall no longer be heard in your land, neither wasting nor destruction within your borders. But you shall call your walls salvation, doon po lang sinasabi sa Isaiah 36 verse 1, and your gates praise. So itong syudad na ito, ang kanyang pananggalang at ang kanyang mga kuta ay kaligtasan, at sa kanyang mga pintuan ay pagpupuri kanya. Ito yung dinalarawan po rito ang Zion, hindi po ito yung physical na Jerusalem. Tandaan din po natin, may nakalagay that day, ito sa pagdating ng ating Panginoon. So ito po ay ahawitin kanya sa lupain ng Juda. Tandaan po natin, ang unang pangangaral ng Ebanghelyo ay sa Juda. At ito po ay sa Jerusalem. Dito po sa Zechariah, chapter 2, verse 5, For I, says the Lord, will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her midst. So yung pong proteksyon ay inilagay ng Panginoon bilang isang wall ng apoy, wall of fire. So parang ito yung proteksyon ng syudad na ito na galing sa Diyos. Di ba? Ibig sabihin, sa pagdating po ng ating Panginoon, ang Panginoon na makbo ay mamumuno sa bundok ng Sion at sa Jerusalem. Ito po ay nakita natin sa 24 verse 23. Basahin po natin. Kung magkaging malilito ang buwan at ang araw ay papahiya sapagkat ang Panginoon na makbo ay maghahari sa bundok ng Sion at sa Jerusalem at sa harapan ng kanyang matatanda ay ahayag niya ang kanyang kalalatian kanya sa pagdating ng ating Panginoon. So kung makikita natin, spiritual speaking, ang Zion at ang siyudad ng Jerusalem, hindi ito tumutukoy doon sa physical na Zion at Jerusalem. Ito tumutukoy sa spiritual na Zion at Jerusalem. Ito tumutukoy sa bagong bayan ng Diyos. Ay walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Old Testament po ay isang panahon ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Pagka natapos na po yung paghahanda niyon, siyempre darating na yung Panginoon. Yun nga po sa Galatians chapter 4 verse 4, sabi niyo ba? So the fullness of time, sabi niya. Sa kapuspusan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa pamagitan ng babae, pinanganak sa pinang babae, at nabuhay sa ilalim ng kautusan. So ang Old Testament ito po ay isang panahon ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon, pagdating ng Panginoon kanya, open the gates that the righteous nation which keeps the truth may enter in. Kanya. So sa mahabang panahon, sa lumang tipan, ang Diyos po ay iniahanda niya ang kanyang wala hanggang layunin. Sabi nga po sa Ephesians chapter 1, 3-11, after the counsel of His will. Yun po, doon pinag-aralan po natin yan sa Sunday na pag-aaral sa Angeles Street Outside Church of Christ, na ito yung predestination ng kanyang plano na ang ang kaligtasan na kay Kristo, ganyan, lahat ng spiritual na biyaya ay na kay Kristo. So ito po ay dumating na po yung panahon na tapos na yung paghahanda at darating na yung Panginoon. Open the gates that the righteous nation which keeps the truth may enter in. Ganyan. So makakapasok na po ang bansa sa loob ng spiritual na syudad. Ganyan.
Ito po ang pinaka-tema. Ito po yung awit. Ano po? O awit ng pagtatagumpay ng Panginoon. Ito ang kailang tema po ay Glory to the righteous is now realized. Yung kalalatian sa mga matuwid ay naganap na. Ito inaantay sa Old Testament at ito'y matutupad pagdating ng Panginoon. Meron po naghintay para sa Diyos. There are those who waited for Jehovah. Ibig sabihin, naghintay para sa ang plano po ng Diyos ay matutupad. Ito po yung mga tapat. Ito yung remnant. Ito po naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Dito basahin po na sa verse 9 ng Isaiah chapter 25. At sasabihin sa araw na yon, ito ang ating Diyos. Hinihintay natin siya at iniligtas na tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya. Tayo matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. May naghihintay na gano'n doon sa labing mga tapat sa Panginoon. Tandaan po natin na nung pinili ng tinatawag ng Panginoon sa Kristo ang kanyang mga alagad, di ba si Nathaniel, kami niya, nakita na natin kanya yung sinusulat sa Old Testament. Kanya. So may mga naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Ito mga righteous, yung mga righteous na papasok doon sa lungsod kanya, ito yung mga tumampalataya sa Ebanghelyo. Una-una sa mga Hudyo dahil sa kanila unang ipinangaral ang Ebanghelyo at pagkatapos sa mga Gentiles. So lahat ng mga tao ay ando doon. Gentiles at saka mga Hudyo kanya. Sa Romans chapter 1 verse 16 sinasabi na hindi ko kinaaya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya ulay sa mga Hudyo at gayon din kanya sa mga Grego. So ito lahat ng mga tao kanya. Nagpo tayo sa 6 and 7 ng Isaiah chapter 25 at sa bundok na ito'y gagawa ang Panginoon na makbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan na matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak at matatabang bagay na puno ang utak at ng mga lumang alak na totoong dinalisya magkakaroon po ng spiritual feast. At doon sa Isaiah chapter 2 verses 2 to 4, yun po ang pagsisimula ng bahay ng Diyos sa tuktaluktok ng mga bundok ngayon. So ito po ay inihanda ng Diyos sa mga panahon. At sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 3, ito hiwaga na itinago sa mga panahon. Ganyan. At dito po ay sinasabi ni Isaiah itong pagdating ng araw na ito. So, yung nasa loob po ng syudad ay yung mga matuwid. Sila ay matuwid at sila po ay matatak. Sila ay sumasampalataya sa Panginoon. Kanya. Sa verse 3, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ito po yung mga tao na doon sa loob. Sabi po lang sa Tagalog, iyong iingatan siya sa ganap ng kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Kanya. Ito nadirito sa loob na ito, napapasok yung mga matuwid. Sila po yung lubos na nagtitiwala sa Diyos. Dito po sa awit, 112 verse 7, he will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Ang kanyang puso ay matibay na nagtitiwala sa Panginoon. Basahin po natin dito sa Tagalog. Awit, 112. 112. Ang hirap kasi sa Tagalog, 112. Yan. Nadali ko rin. Sa verse 7, siya hindi matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso'y matatag na sa Panginoon ay nagtitiwala. Ang puso'y matatag, hindi makilos, sapagkat siya nagtitiwala sa Panginoon. Ito yung mga tao na sa loob ng syudad na ito kanya. Siya po, you will keep him in perfect peace. Sa Hebreo po, peace, peace. Ito yung sinali na perfect peace. Ito po sa Tagalog, sa ganap na kapayapaan. Ganyan. Ganap na kapayapaan. In other words, complete happiness, total well-being. Yung nandoon po sa loob ng syudad na ito, na spiritual, ay may kapayapaan. Kanya. Sila po yung mayroong lubos ang kagalakan
sapagkat sila naligtas sa Panginoon. So, nilalarawan po nito sa itong ikatlong talata, ang biyaya ng isang tao ng puso ay nasa Diyos. Meron siyang ganap na kapayapaan, ganyan, ng kanyang kaisipan na hindi nababahala sapagkat siya nagtitiwala sa Diyos. So yung makikita nating biyaya kung ang isang tao po ay ang kanyang puso ay nasa Panginoon. Sa ika-4, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Inilalarawan po rito dito po sa ika-4, kinuha ko po yung American Standard Version. Trust ye in Jehovah forever. For in Jehovah, even Jehovah, is an everlasting rock. Ito nilalarawan po. Kaya ikaw ay hindi nag-aalinlangang magtiwala sa Diyos sapagkat si walang hanggang bato. Matatag. Ganyan. At kung ikaw magtitiwala, hindi ka mapapahiya. Ganyan. So ito po, bakit tayo magtitiwala sa ibang nilalang? Dahil ikaw ay merong buong nakikita mo na siya pwede mong pagkatiwalaan dahil sa nakikita mong kanyang kakayahan at kanyang katangian. Dahil kung ang isang tao po ay sinungaling, hindi mo siya maasahan, at nakikita mo siya ay mahina, hindi niya kayang gawin dapat niyang gawin, ay hindi ka magtitiwala sa kanya. Kung halimbawa, ikaw ay naghahanap ng trabaho, kay ikaw ay in-interview ng kumpanya at ipinakita mo na ala kang tiwala sa sarili mo at mahinang nakikita yung kakayahan mo, hindi siya magtitiwala siya para kunin ka sa kumpanya, di ba? So trust is assured reliance on another's integrity, absolute confidence in his abilities and attributes. Kaya sa Diyos ay pwede tayo magtiwala. Bakit? Sabi nga po dyan, ito isang walang hanggang bato. Bigyan po natin sa Tagalog dito sa Kawikaan, chapter 3, 5-8. Basahin po natin. Sana po kayo sumusunod din sa pagbabasa ng ating mga binabanggit na mga talata. Ito po, Kawikaan, 3 kapitulo, talata 5 hanggang 8. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad sa inyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y maging kagalingan sa laman mo at kaginawaan sa iyong mga butukan niya. So, inilalarawan po ito bakit dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Alam po ninyo, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nararapat na ganap. Hindi lamang pagka mga bagay ay naaayon o ay mabuti, kundi rin naman pagka, kumbaga, wala ka ng pag-asa. When all seems to be lost and dark, magpapatuloy ka pa rin magtiwala sa Diyos. Ganyan. Ito pong Jehovah, YHWH, ito'y pangalan ng Diyos na tagapagligtas sa kanyang pinakamasidhing anyo. Sabi po ni Delitzsch na isang nagsulat po ng isang set ng commentary sa buong Old Testament, it is the proper name of God, the Redeemer, in its most emphatic form. Kanya. Bakit ka pwede magtiwala sa Diyos? Because ang Diyos ay walang hanggan. Kaya kang tinasabing ito is an everlasting rock. Ito'y bato na hindi nawawala. Ito'y matatag na bato na hindi mawawala. Pwede kang tumayo sa itaas na ito at ikay magkakaroon ng kapanatagan sapagkat ito'y bato. Kaya ito ang tinatawag na Rock of Ages. It is an everlasting rock. Dito po sa Deuteronomy, chapter 32, verse 4, He is the rock. Kanya. His work is perfect. For all His ways are justice, a God of truth and without injustice, righteous and upright is He. Kaya pwede ka magtiwala sapagkat siya bato.
Ang lahat ng kanyang mga gawa ay sakdal. Ang kanyang mga lakad ay katwiran. Siya'y Diyos ng katotohanan at walang ah, hindi matuwid sa kanyang harapan. Matuwid at siya po ay uh, pareho wala sa Tagalog, sa righteous and upright is He, kanya. So walang kasamaan sa Diyos. So ito po ay bato. Kung, kung may kayo nagkikipagdigma, pinakamagandang tagkulan ay matatag na bato. Kaya ito po siya po isang fortress and deliverer. Siya po isang matatag na kuta at tagapagligtas kanya. Dito po sa 2 Samuel chapter 22 verse 2. And he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, the God of my strength in whom I will trust, my shield and horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior, you save me from violence. So, tingnan niyo, the Lord is my rock, the fortress, my deliverer, the God of my strength. So, ang lakas ay galing sa Diyos. My shield, defense, shield, and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge. So, pwede bang pagkatiwalaan ng Diyos sa inyo. In 2 Samuel chapter 22 verse 47, the Lord lives. Blessed be my rock. Let God be exalted, the rock of my salvation. So kung ito'y bato ng kaligtasan, ano klaseng kaligtasan yun? Ito'y kaligtasan na matatag at walang hanggan. Kanya. Sa Psalm chapter 31 verse 2, bow down your ear to me, deliver me speedily, be my rock of refuge, a fortress of defense to save me. For you are my rock and my fortress, therefore for your name's sake, lead me and guide me. So ito po yung mga talata sa Old Testament na nagpapakilala po sa batong ito. Sino yung batong ito? Sino itong malanghagang bato na ito? Sabi po rito, Jehovah. Tingnan po lang sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. Moreover, brethren, basahin mo sa Tagalog, dito po sa 1 Corinthians chapter 10, binabanggit po diyan na ang bato na sumusunod sa kanila ay ang ating Panginoon. The spiritual rock. Hindi natin pinag-uusapan ito isang literal na bato. It's a spiritual rock. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi nyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At ang lahat ay kumain ng isang pagkain espiritual. Sinasabi nito. At ang lahat ay uminom sa isang inumin espiritual sapagkat sila uminom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila at ang batong yun ay si Kristo. So dito po makikita natin na mayroon po sinasabi rito na bato. Walang hanggang bato. At ito'y tagapagligtas. Ito'y walang iba kundi ito'y larawan para sa ating Panginoon. Dito po sa Isaiah, chapter 26, verse 5. For He brings down those who dwell on high, the lofty city. He lays it low. He lays it low to the ground. He brings it down to the dust. The foot shall tread it down, the feet of the poor, and the steps of the needy. Yan po sa Ingles. Basahin po natin sa ating sariling wika. Ito po ang ating mababasa sa ikalima. Sapagkat ibinababa niya mga naninirahan sa kaitaasan, ang mapagmataas na lungsod, kanyang ibinababa hanggang sa lupa, ibinabagsak ito hanggang sa alabok. So ito po ay nagpapakilala sa mga matataas at pagmataas na mga lungsod. Anong ginagawa ng Panginoon? Ito'y kanyang ibinababa hanggang sa lupa. He brings it down to the dust. Ito po yung hanggang sa alabok kanya. So lahat ng mga syudad na inatulan ng Panginoon, sila sinira ng Panginoon. Nasabi nga po, sila ay ibinaba hanggang sa lupa, ibinagsak hanggang sa alabok. Ganun nangyari sa Babylon. Ganun nangyari sa Nineveh. Sa 2 Corinthians chapter 10, 3-5. For though we walk in the flesh,
We do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts himself against the knowledge of God, bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. Tingnan po ninyo ang sinasabi rito. Sinabi rito, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds kanya. So ang kapangyarihan po ng Diyos, ibinabagsak niya kahit ni kanya matatatag ng mga syudad dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, sabi po rito, the foot shall tread it down, the feet of the poor, the steps of the needy. So binabagsak niya. Hanggang sa ito'y tapakan kanya ng mga paa ng mga mahihirap kanya. At tapakan ng mga nangangailangan kanya. Yun ang sinasabi. In other words, ito'y binababa sa kabababaan. So verse 7, ang daan ng matuwid ay patag, ito'y pinakinis ang landas ng matuwid. The way of the just is uprightness, most upright, you weigh the path of the just. Ibig sabihin, ang daan ng matuwid ay ang tamang daan. Diba? Yun ang tamang daan. Ito'y daan ng katwiran na dito ay ikaw po ay pinapatnubay sa tama. So ito'y tamang daan. So pagpadaan ka rito, ikay papatnubayan o dadalhin sa tama kanya. Hindi ka mapapahamak. Yung sila sabi sa atin. Ang diin po dito ay doon sa tama o doon sa matuwid ng daan. Dahil sa katotohanan, ito'y pinatag ng Diyos. Kaya nga ito'y daan ng matuwid. Kaya pinatag ito ng Diyos. Kaya. Ito po sa Proverbs chapter 5 verse 21, for the ways of man are before the eyes of the Lord, and He ponders all His paths. So lahat po ng daan ng tao ay nakikita ng Panginoon. Pero pag tayo po'y dumaan sa daan na matuwid, hindi tayo maniligaw doon. Ito po ay tama. Ito po ay matuwid. Hindi baluktot. Sapagkat itandodo ng katotohanan at katwiran ng Diyos. So verse 8, sa daan ng iyong mga hatol o Panginoon, naghihintay kami sa iyo. Ang pangalan ng iyong alaala ay siyang nasa aming kaluluwa. Yes, in the way of your judgments, O Lord, we have waited for you. The desire of our soul is for your name and for the remembrance of you. So, dito sinasabi, in the way of your judgment, O Lord, we have waited for you. So, mga tao po'y naghihintay kanya sa mga kahatulan ng Diyos. We are waited kanya for your judgment. Kanya. Ano yun? Hinihintay po nila ang kaligtasan, in other words. Sapagkat makikita natin sa araw ng pagliligtas ng Panginoon, pangalang Ebanghelyo, ito yung araw ng kahatulan. So makikita natin doon sa Acts chapter 2. Ito yung araw ng kahatulan doon sa mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon. O doon sa mga taong ginaniwala sa ating Panginoon. So naghihintay po sila doon sa kanilang kaligtasan, ganyan. Hinihintay nila yun. Sabi niya, and your name, the desire of our soul is for your name and the remembrance of you. Kanya. Isabi, makikita natin ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng YHWH. Yung palagi nang umiiral kanya. At pagka itong kaligtasan na ito ay dumating, hindi na malalaman nila na itong Diyos na walang hanggan na ito kanya ay nagsasabi ng totoo at tinupad niya kanya ang kanyang mga utos. Kaya makikita natin sa Old Testament pagka ang Diyos ay nakikipagkatipan at pagka ang Diyos ay nangangako, itong pangalan na kanyang ginagamit sapagkat ito'y nangangahulugan na hindi siya nagsisinungaling sapagkat palagi siya nandoon
at ang Diyos ay matuwid at gagawin niya mga bagay na kanyang gagawin kanya. Dito po sa Hosea, chapter 12, verse 5, even Jehovah, the God of hosts, Jehovah is His memorial name kanya. Sapagkat ginagawa niya mga bagay na kanyang ipinapangako. Kaya naalala ang pangalan ng Panginoon kanya. Si Jehovah, si Isaias, ay kasama doon sa naghihintay sa pagdating ng pagliligtas ng Panginoon kanya. Dito sa verse 9, kinasasabikan ka sa gabi ng kaluluwa ko kanya. Ang Espiritu sa loob ko ay masikap na naghahanap sa iyo, sapagkat kapag nasa lupa ang mga hatol mo, ang mga naninirahan sa sanglibutan sa katwiran ay natututo kanya. With my soul have I desired thee in the night. Ye, with my spirit within me, I will seek thee earnestly. For when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness. Siyempre, pagka ipinangaral na po ang Ebanghelyo, makikita ng mga tao sa libutan ng katwiran ng Diyos. Dito po ang gabi kanya. I desired you in the night. Alam po ba nyo, misa lang nilalarawan po ang gabi. Napakahirap kanya. It's a night of affliction. Isang gabi na ikaw ay napapahirapan at nahihirapan kanya. Halimbawa po doon sa Isaiah chapter 21 verse 1. O kaya ang gabi po dahil madilim, nagpapakilala po ng kadiliman ng walang kaalaman. At pag ikay po ay ignorante, ito'y nagpapakilala po ng kasalanan na kung saan ang sanglibutan ay nakalubog. Dito po sa Isaiah chapter 60 verse 2, basahin po natin. Isaiah chapter 60, dito po sa verse 2. Sapagkat narinito tatakpan ng lupa ng kadiliman, at na makapal na dilim ng ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalawatihan ay makikita sa iyo kanya. So itong gabi, sabi niya, hindi din lamang pwede sabihin literal na gabi. Pagkat pwede naman po yun na siya sa gabi ay inahanap niya ang pagdating ng ating Panginoon. Pero makikita rin natin significance ng gabi. Ang gabi ay negative palagi, madilim. Ito ay maaaring gabi ng ikay napapahirapan o ito ay naglalarawan ng kasalanan na kung saan ang sanglibutan ay nakalubog. For when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness. Alam po nyo, nung dumating po ang pangangaral ng Ebanghelyo, kahit po sa panahon natin ngayon, hindi ibig sabihin ng mga tao, hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. Alam nila, makikita natin pagka dumating na yung kaligtasan na yun, makikita ng mga bansa ang katwiran. Maaaring hindi sila susunod doon sa katwiran na yun. But malalaman nila na ang Diyos ang tunay na namumuno sa sanglibutan na ito. At malalaman nila na ang katwiran ay nilalahati ang isang bansa. Ngunit ang kasalanan, kahihiyan, kahit sino mang bayan kanya. Doon po sa Proverbs chapter 14, verse 34. So itong si Propeta Isaiah, siya po ay parang tumitingin sa isang kahatulan ng Diyos na kung saan tinuturo ng Diyos na kung paano mga bansa ay dapat ay mabuhay at gumalaw. Yan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Baka doon itinuturo ng Diyos sa mga bansa kung paano dapat tayo mabuhay at gumalaw sa araw-araw ng ating buhay. Di ba? Sa verse 10. Kapag nagpapakita ng lingap sa masama, hindi siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay nakikitungo siya sa may kasamaan at hindi nakikita ang sa Panginoon na kamahalan. Ito po makikita natin dito. Sabi po sa verse 10, let favor be shown to the wicked, yet will he not learn righteousness in the land of righteousness will he deal. Kanya. So, hindi makikita natin kapag ka dumating na po itong
panahon na ito, ang mga masasama kanya will take advantage sa mga matuwid. Dahil kaunti lang sila. At kanila pong gagawa ng hindi maganda sila kanya. At sila makikinabang sa ganong bagay. Hindi po nila kikilalanin ang kalulatihan ng Diyos. Dito po sa Acts chapter 14 verse 17, basahin po natin. Sa Gawa chapter 14, dito po sa verse 17, ito po ang ating matutunghayan. Gayon din na hindi niya inahayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti. Nagbigay sa iyo ng ulan mula sa langit at na masasagarang panahon at pinupuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso nagkagalakan, nakikita lang sa libutan niyo. Hindi walang saksi ang sanglibutan sa kalalatian at kagandang loob ng Diyos, di ba? Sapagkat nakikidabang sila sa mga bagay na ginawa lang Diyos kanya. Verse 11, Jehovah, thy hand is lifted up, yet they see not. Sabihin, ano ba yung lifted up? Pag ang iyong kamay nakataas, ano yun? Yun ang nagpapakita ng iyong kapangyarihan, di ba? So ito'y naglalarawan, sabi niya, ang iyong kamay nakataas sa kanyang kapangyarihan at kahatulan. Meron siyang kapangyarihan kanya. At ang mga kaaway ng Diyos ay mga taong nagtataas sa kanilang sarili. Lofty people kanya. Pero ito mga kaaway na ito na nagmamataas ay hindi nila makikilala, they will not recognize God's power and judgment kanya. But they shall see thy zeal for the people and put to shame. Pero makikita nila ang biyaya na bibigay ng Diyos sa kanyang bayan kanya. At later on, sila po mapupunta sa kahihiyan dahil sila ibababa ng Diyos. So itong makikita natin ng dalawang larawan ng Diyos, di ba? Sa kanyang bayan ay grace o biyaya. Pero sa kanyang mga kaaway ay kahatulan at kahihiyan. Pag sila'y dinala ng Diyos sa kahatulan kanya, sa palang paraan, yea, fire shall devour thy adversaries. Kanya. Sila ilalamunin ng apoy. Dito po sa Isaiah 24 verse 4, ito po binigay na larawan. The earth mourns and fades away. The world languishes and fades away. The haughty people of the earth languish. Ito po yung mga tao mapagmataas at hindi kumikilala sa Diyos. Kanya. Sa Psalm 97 verse 3, a fire goes before him and burns up his enemies round about. His lightnings light the world. The earth sees and trembles. Alam po niyo, ang pagka kumikidlat, natatao tayo eh. Sa pagkatagkidlat, nagpapakita ng pangyarihan. Pero hindi na pong kapangyarihan ng Diyos. Inibahagi lang ng kanyang kapangyarihan. Ganyan. So, sinasabi ng awit na ito, nilalamon ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Binabagsak ng tuluyan kanya, yaong mga pagmataas. Dito po sa tatlong po, mag-concentrate po tayo sa point. The fire of your enemies shall devour them. When your hand is lifted up, they will not see. But they will see and be ashamed for their envy of the people. Yes, the fire of your enemies shall devour them. Ito pong, ang Diyos po, ginagamit niya yung pong pinakakasamaan ng mga bansa. Ginagamit niya yan, di ba? Ito mga kaaway ng Diyos na hindi sumasamba sa Diyos at di kumikilala sa kanyang kapangyarihan. Kuminsan ginagamit ng Diyos itong mga bansang ito laban sa kanyang mga kaaway. So, yun po makikita natin. The fire of your enemy shall devour them. Sabi niya. Halimbawa, doon po sa Isaiah chapter 10, 5-7, ito'y laban po sa kasamaan ng Israel, ginamit niya ang Assyria. Dahil po doon sa yung karakter ng Assyria na sila may napakabagsik at fierce wrath. Sila po may kabaksikan kanya at kapuotan.
Kaya sila po ay sumasakop kanya. Ginamit ng Diyos yun para kanyang hatulan ng kanyang bayan kanya. Dito ginabasahin natin. Woe to Assyria, the rod of my anger and the staff in whose hand is my indignation. I will send him against an ungodly nation and against the people of my wrath. I will give him charge to seize the spoil, to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. Yet it doesn't mean so, nor does his heart think so. But it is in his heart to destroy and cut off not a few nations. Hindi alam ng Assyria na ginagawin siya ng Diyos. Di ba? Ang mga Babylonians, ang mga Chaldeans na sila violenting kanilang violent rage, talagang yung violenting galit nila kanya. Ito rin po ay gagamitin ng Diyos. Ito naman ay galing laban sa kanyang bansang Judah. Kanya. Look among the nations and watch, be utterly astounded, for I will work a work in your days which you would not believe, though it were told you. For indeed I am raising up the Chaldeans, a bitter and hasty nation which marches to the breadth of the earth to possess dwelling places that are not theirs. They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity proceed from themselves. Their horses are swifter than leopards and more fierce than evening wolves. Their chargers charge ahead. Their cavalry comes from afar. They fly as the eagle that hastens to eat. They all come for violence. Their faces are set like the east wind. They gather captives like sand. They scoff at kings, and princes are scorned by them. They deride every stronghold, for they heap up earthen mounds and seize it. Then his mind changes, and he transgresses and commits offense, ascribing this power to his God. So tingnan nyo ito, larawan ng mga Chaldeans. Ito'y ginamit ng Diyos sa kanyang layunin. Gayun din po si Cyrus. Si Cyrus po, ang kanyang ambisyon ay kanyang sakupin ng sanglibutan. At ito'y ginamit din ng Diyos para hatulan niya ang Babylon. So ito makikita po niyo mga kapatid. Ginagamit ng Diyos. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held. To siya, tinaas niya kanyang kapangyarihan. So right hand, kanyang kapangyarihan. To subdue nations before him and loose the armor of kings, to open before him the double doors, so that the gates will not be shut. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and hidden the riches of secret places, that you may know it, that I, the Lord, will call you by your name. I am the God of Israel. For Jacob, my servant's sake, and Israel, my elect, I have even called you by your name. I have named you, though you have not known me. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. I will gird you, though you have not known me, that they may know from the rising of the sun to the setting that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. So, ganun po ginawa niya kay Cyrus. Kanya. Sa verse 12, Lord, you will establish peace for us, for you have also done all works in us. Kanya. So ito po ang sigasig ng Diyos para sa kanyang bayan. God's seal for His people. Siya po ay maglalagay ng kapayapaan, full and complete happiness. Tingnan, ito pinag-uusapan po natin dito, isang spiritual na kaharian. At ang pinag-uusapang kapayapaan dito ay spiritual na kapayapaan. At ang sinasabing kasiyahan ay spiritual na kagalakan. So ito po ang sigasig ng Diyos sa kanyang bayan. Kapag ka ang tao ay nagtitiwala sa kanyang sariling pagkaunawa, ayun ay mabibigo. Pero pag nagtitiwala tayo sa Diyos, ay hindi tayo mabibigo kanya. So ito'y pinlano po ng Diyos. At ito'y kanyang gagawin. Ang kanilang kaligtasan, ang kanilang preservation, at ang kanilang maggagawin. Their deliverance, their preservation, and accomplishments kanya. Ito'y ipinlano po ng Diyos. Kaya ito'y kanyang gaganapin. Yun, kasi pinlano ng Diyos eh.
O Lord our God, other lords besides thee have ruled over us, but thy name alone we acknowledge. Kanya. So ito lamang ang tunay na kapangyarihan. Yung sinasabing ibang Panginoon, ito yung mga Diyos-Diyosan. Pero ang Diyos lamang kan talagang tunay na Diyos. Doon po sa Isaiah chapter 2 verse 8, ito po yung larawan ng bansang Israel doon sa unang bahagi ng aklat ni Isaiah. Their land is also full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. Kanya. So once upon a time, sila naglingkod sa mga idolos kanya. Dito po sa Amos chapter 5 verse 25, did you offer me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? You also carried Shikoth, your king, and Sion, your idols, the star of your gods which you made for yourselves. So yung makikita natin, sinasabi, once upon a time, yung mga idolong ito ruled over us. Pero ang pangalan mo lamang kanya ang aming kinikilala. Bakit? Sapagkat alam nila na ang pangako ng Diyos kapag kay sumusunod sa Kanya ay biyaya. At kapag ito naman ay sumpa, kapag ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sila po'y napaparusahan, yung bansang Israel naparusahan dahil sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Leviticus 26 verse 1, ito po ay pagbibigay ng kautusan, you shall not make idols for yourselves, for I am the Lord your God. Kapag ang bayan, yung bansang Israel po tinutukoy dito, ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, sila po ay magiging alipin sa mga bansang hindi naniniwala sa Diyos. At sila po ay talaga magiging lingkod sa kanila. Kaya dahil alam nila yon, kaya sabi niya, ang pangalan ng Diyos ang aming kinikilala. Dito po sa Deuteronomy chapter 28 verse 36, the Lord will bring you and the king whom you set over you to a nation which neither you nor your fathers have known, and there you shall serve other gods, wood and stone. Yun po maging kaparusahan sa kanila pag sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan kanya. Sila po ay sasakupin ng isang bansa na hindi nila alam kahit ang kailang mga magulang. Ang Diyos ang magbibigay noon. Kapag sila nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, but thy name alone we acknowledge. Dahil nakikita nila na walang kabuluhan ang mga ginawa ng tao, mga Diyos-Diyosan, ang bayan, ang kanilang kikilalanin ay ang tunay na Diyos. Sa may comparison, nakikita nila yung mga Diyos-Diyosan ay walang tunay na kapangyarihan, pero nakikita nilang Diyos na siya lamang ang may tunay na kapangyarihan. Verse 14, they are dead, they will not live, they are deceased, they will not rise. Therefore you have punished and destroyed them and made all their memory to perish. Dito po sa Psalm 135 verse 15, the idols of the nations are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear, nor is there any breath in their mouths. Those who make them are like them, so everyone who trusts in them. So itong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, maging katulad nila kanya. Kasi umaasa sila sa mga Diyos-Diyosan na wala namang pangyarihan kanya. Pero makikita natin dito sa talatang ito, pag ang mga Diyos-Diyosan na ito ay natulan at sinira ng Diyos, hindi na sila mabubuhay muli. At ang alaala sa kanila ay mawawala kanya. They are dead. Ito tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. They are deceased. They will not rise. Therefore you have punished and destroyed them and made all their memory to perish. Pagka sila Diyos-Diyosan. Sa verse 15, you have increased the nation, O Lord, you have increased the nation. You are glorified. You expanded all the borders of the... Ano sabihin ito? Sa verse 50, chapter 54, verse 2, enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare, lengthen your cords, and strengthen your stakes.
For he shall span to the right and to the left, and your descendants will inherit the nation and make the desolate cities inhabited. Ito po sa Zechariah chapter 9 verse 10. I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem. The battle bow shall be cut off. He shall speak peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. Ano ito? Once upon a time, ang bayan lang ng Diyos ay bansang Israel. Pero dito sinasabi, yung pinalaki kanyang bansa, o Panginoon, pinalaki mo ang bansa kanya, ikaw ay lulalatihin, sabi niya, i-expanded, pinalawak mo kanya ang gana ng lupa. Ito'y tumutukoy sa iglesia. Hindi lamang po mga Hudyo nandoon, kundi mga Hudyo at gayon din ang mga Gentiles kanya. Sa verse 16, Lord, in trouble they have visited you. They poured out a prayer when your chastening was upon them. Ibig sabihin, pagka Diyos po ay pinaparusahan niya ang mga bansang hindi sumasamba sa Kanya, sila mananalangin sa Diyos. Di ba? Sabi na, Lord, in trouble they have visited you. They poured out a prayer when your chastening was upon them. Kaya lang itong mga bansang ito ay hindi naman nagsisi. Kaya sila patuloy na parurusahan ng Diyos. Kanya. Wail, for the day of the Lord is at hand. It will come as a destruction from the Almighty. Ito po ay ang bansang Babylon. The burden against Tyre, wail, your ships of Tarshish, for it is laid waste, so that there is no house, no harbor. From the land of Cyprus it is rebuilt to them, crossover to Tarshish, wail, inhabitants of the land. Ito po ay pag-iyak pagka ang mga bansa ay inahatulan ng Diyos. Verse 17, as a woman with child is in pain and cries out in her pangs, when she draws near the time of her delivery, so have we been in your sight, O Lord. We have been with child, we have been in pain, we have as it were brought forth wind. We have not accomplished any deliverance in the earth, nor have the inhabitants of the world fallen. Kanya. Ito po ay yung bansang Israel ay parang hinaalin tulad kanya sa isang babaeng nagle-labor bago manganak. So makikita mo lahat ng sakit kanya. Pero pag nanganak, ito'y nagdudulot ng kagalakan. Dahil siyempre, nagkaroon na ng anak, di ba? Sa Israel, ganun din. Sila po ay parang nanganganak kanya. Pero ang kanilang naging anak ay ang hangin kanya. We have been with child, we have been in pain, we have as it were brought forth wind. We have not accomplished any deliverance in the earth, nor have the inhabitants of the world fallen kanya. Kung wala silang pananampalataya, tiwala sa Diyos, at hindi po sila, wala silang dependence sa Kanya, wala silang mapapala. Kaya nga sabi nga, anak sila ng hangin. Mabuti pa kanya yung babae na nanganganak, mayroong anak. Pero itong bansang Israel kanya, sila yung nanganak sa hangin kanya. Kung sila wala pananampalataya sa Diyos at hindi sila umaasa sa Kanya, katulad po ni Ahaz. Siya umaasa sa Syria, wala na pala, di ba? Nor have the inhabitants of the world fallen kanya. Sabihin, itong mga tao sa mga bansang hindi naniniwala sa Diyos, hindi naman nasira. Hindi nagapi ng Israel at hindi rin hindi nagawa ng Israel ng mga bansang ito ay maniwala sa Diyos. So nabigo ang Israel sa layunin ng Diyos sa kanila. Your dead shall live, together with my dead body they shall arise. Awake and sing, you will dwell in dust. For your dew is like the dew of the herbs, and the earth shall cast out the dead. The dead shall live, my dead body shall arise. Awake and sing,
Ye that dwell in the dust, for thy Jewish is as the dew of herbs, and the earth shall cast out from the dead. Yan. Ang bansang Israel po, di ba, nung sila po ay naging alipin sa Babylon, sila po ay nasa kalungkutan at despair. Pero binigyan sila ng Diyos ng pag-asa. Sila ay nabuhay na maguli bilang isang bansa, sabi ng Panginoon. Doon po sa 12 talata, sinabi niya na lalaki ang bansa at ang kanyang hanggan ay babalik kanya. So, ibig sabihin, pati mga hentil ay masasama doon sa kanilang doon sa spiritual na bansa. Sa mga katwid, ito po ay magagawa lamang pagdating ng Panginoon, sapagkat ang Israel ay para magkakaroon ng spiritual na pagkabuhay na maguli, sapagkat sa kanilang manggagaling ang tinatawag na kaligtasan. Hindi po ito tumutukoy sa isang pagkabuhay na maguli sa uling araw kanya. In that day, ito'y tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoon. So, hindi ito tumutukoy sa pagkabuhay na maguli sa uling araw. Ito'y isang spiritual na pagkabuhay na maguli. In other words, thy dead shall live. Para sinasabi po sa Ephesians chapter 2. Sila'y mga patay, pero sila'y mabubuhay pag sila'y sumampalataya sa Ebanghelyo. Di ba? Kaya po sa Ephesians 2 verses 1 to 6. Sila'y dating patay dahil sa kailang pagsasalangsang, pero sila'y nabuhay dahil sila'y binigyan, sila'y ligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo kanya. Sabi nito, wake and sing, ye that dwell in the dust. Sabi ng alikabok po ay nasa lupa. Ito'y larawan ng pagkababa. Sinasa lupa kayo. Pero ang bansang Israel na po ay sila po ay tataas mula doon. Kaya dito po sa makikita natin, kailan mangyayari yun? Pag sila nagising mula sa kailang pagkakasala at sila susunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 5 verse 14, therefore it says, awake, you will sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Kanya. So wake and sing, kanya. Ye that dwell in the dust, the dew of herbs, kanya. Sa margin po, nakalagay the dew of light sa mga tweed. Ito'y tumutungkol po sa liwanag kanya. So sa pamagitan po ng pangalan ng Ebanghelyo, yung patay sa kasalanan, ay sila po ay babalik, mabubuhay maguli. At sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoon. Tingnan po yung sa Efeso, chapter 2. Dito po sa verse 1, Efeso, chapter 2, verse 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsasalaksang at mga kasalanan, maging tayo nooy mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay na tayo kay Kristo, sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. So ito tinutukoy po sa talatang yun. Verse 20, come my people, enter your chambers, shut your doors behind you, hide yourself as it were, for a little moment until the indignation is past. Yung pong sinasabi sa verse 19, yung po yung mga pag-asa at pangako. Hindi pa natupad yun. Hindi pa rin matutupad sa malapit na panahon. Pagkat tumutukoy sa panahon ng ating Panginoon. So yung tinatawag na inner chamber kanya ay parang yung sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 6 na ikipapasok sa yung silid at ikay manalangin sa Panginoon kanya. So ibig sabihin dito, come my people, enter your chambers and shut your doors behind you kanya. Ito po ay sinasabi rito na yung mga tapat na yung nga pong tapat ng mga tao, sila po yung magpapatuloy sa isang buhay ng pananampalataya
panalangin at pag-asa sa Diyos o dependence on God. Yun po ang makikita natin sapagkat wala lang ibang magkakaroon pa ng security maliban ng Diyos sapagkat siya po ang walang gang bato na sinasabi. For a little moment, kanya. Dito po ay parang maiksing panahon. Pero ang nagsasalita rito ang Diyos. Tandaan po natin ang panahon ay hindi po isang bagay na mahalaga sa Diyos sapagkat ang Diyos ay walang panahon. Siya po'y nabubuhay sa walang hanggan. So kahit sinasabi ito sa sandaling panahon, kanya, for a little moment, hindi ito ibig sabihin ito'y malapit. Sapagkat ito'y tumutukoy sa panahon ng ating Panginoon. Doon sa pangalang Pedro, chapter 3, verse 18, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. At ang 1,000 taon sa atin, isang araw sa Panginoon. Kanya. Kaya bagamat itinutukoy na sa sandaling panahon, hindi ito'y sa punto de vista ng Diyos. Verse 21, for behold, the Lord comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth will also disclose her blood and will no longer cover her slain. Kanya. Yung pong katulad ng lahat ng mga anak ni Adam na hindi nagtiwala sa Diyos. Judgment of Adam's rebellious sons. At ang lahat ng mga ginawang kasamaan ng lipunan, ito'y mapapahayag. Doon po sa Ecclesiastes 12:14, di ba? Kahit po yung mga lihim kanya, ito'y maahayag kanya. Pag ang Diyos ay humatol, yan makikita natin. Lahat ay mahahayag kanya. Ang lahat ng kasalanan ay lilitaw kanya at hindi mo na maitatago. So ang ating gantimpala ay naayon sa ating gawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan kanya. So yung makikita nating ito po sa Judgment Day. For behold, the Lord comes out to his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth will also disclose her blood and will no more cover her slain. Ito po sa araw ng kahatulan, di na tayo makapagtatago sa Diyos. So, ang paksang ito mga kapatid, sa Isaiah chapter 26, ay pinakikita po ang pag-asa sa darating na panahon sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Ipinakikita po yung nakaraang mga kapitulo sa paghahatol ng Diyos sa mga taong matataas, mayabang, arugante, at di sumasamba sa Diyos. At ang muling makita natin ay yung Moab doon sa chapter 25 na pinarusahan din ng Diyos. Dahil siya'y larawan ng kayabangan at kataasan kanya. So, lahat na may bababa kanya. Yung dating araw, kung ipapakilala ng Diyos ng kanyang bayan ay isang malakas at makapangyarihang syudad. Sapagkat nandoon ang proteksyon ng Diyos ng apoy kanya. At lahat nandoon ay mga ligtas sapagkat ang pader ay kaligtasan at ang pintuan ay pagpupuri kanya. So ito po ang ating paksa sa gabing ito. So wala po tayong tanong. Si Shane Saris ba? Siya ibang mandaragit. Hindi si Felix Manalo. Walang Felix Manalo sa Biblia. Ito po ang tanong ng John Bautista. Wala po. Number one, yung yung ibang mandaragit ay galing sa silangan yun, di ba? Yun ay si Cyrus po ay galing sa Medo-Persia at yun ay silangan. Doon po sa panahon ng mga panahon na ito, yung po Babylon, naalala po natin si Hezekiah, pinakita niya lahat ng kayamanan ng kanyang kaharian sa mga tao taga-Babylon. At tinanong siya ni Isaiah, saan nanggaling yung mga tao yun? Kasayin natin. Dito po sa 39 verse 3. Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and said to him, what did these men say, and from where did they come to you? So Hezekiah said, they came to me from a far country, Babylon. So si
King Cyrus yung tinatawag na ibong mandaragit kasi siya isang mananakop. Hindi yung binasa natin kanina, si mananakop. Meron siyang ambisyon na siya isakupin niya buong siyang libutan. Kaya tinatawag siyang ibang mandaragit. Si Cyrus yun. Wala pong Pilipinas sa Biblia. Hindi pa nila lang Pilipinas no para manghula, magbibigay ng hula ang Diyos sa isang bagay na di naintindihan na kausap niya. Pero hindi po Cyrus po yan. John Bautista, listening and watching. Kennedy P. Gambol, good evening to all. Rene Mardalan, good evening, brethren. Rachel Goto, present. Rafael Ortiz, present. Jimmy Lacambra, good PM po sa lahat. Pakita Lopez, magandang gabi po. Grace Tagaygay, magandang gabi po brother sa lahat na napakinig. Esther Floresca, magandang gabi po. Timmy Templanza, present sir. Paano kaya nakinig itong kapatid na ito? Georgian and Burton Thompson, listening. Wala akong naintindihan sa sinabi natin. Magandang gabi po Brad, Arnold Dasilo. Vicente Kay, good evening po. So isang tanong lang, si King Cyrus mo siya si may bumandaragit. Siya gagamitin ng Diyos para maibalik ang kanyang bayan sa bansang Israel. Dito po sa Old Testament, dito lang po sa Nehemiah o sa Ezra. Tingnan po natin. Dito po sa Ezra, kung di ko nagkakamali. Dito po sa Ezra, chapter 1, verse 2. Simula tayo sa verse 1. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth the Lord God of heaven has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Who is among you of all his people? May his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel, his God, which is in Jerusalem. And whoever is left in any place where he dwells, let the men of his place help him with silver and gold, with goods and livestock, besides the freewill offerings from the house of God, which is in Jerusalem. So sila pong bumalik doon. Nakaabot siya kay Hezekiah Brad. Dahil makikita mo yung kanyang apat na hari kanya. Nagsimula sila kay Hosea, si Jotham, Ahaz, Hezekiah. So nakaabot siya kay Hezekiah kanya. Meron tanong po si Brad, yung pong sa Matthew 6 verse 6, pag tayo nananalangin sa Diyos, tayo papapasok sa ating silid kanya. At tayo mananalangin sa Diyos. So, inalalaman lang po ng Isaiah 26 verse 20-21. Yun ang mga tao doon sa kaharian niya kanya. Yan ang kanyang kailang buhay. Yun po makikita na sa Matthew chapter 6 verse 6. Na po tayong tanong mga kapatid. Pero yung Isaiah 26 lang, ito isang, makikita niyo, may pula papasin niyo pag-aaral dito. Mayroong kapitulo na isisingit niya Isaiah yung pagdating ng Panginoon, di ba? Nagsasalita tungkol sa kasalukuyang panahon, tapos isisingit niya yung pagdating ng Panginoon. Mula po sa 13 kapitulo hanggang sa chapter 23, tikatulan ng mga bansa. Tapos ngayon makikita natin sa 24, yun ang pakalatang prinsipyo ng Diyos sa mga bansa kanya. Sa paulit-ulit lang po yun, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumasamba sa Diyos, yun ang kanyang hatulan. Ngayon, sa 26, pinakikita naman ni Isaiah yung panahon ng araw na yun, kanya, na ang Diyos ay magkakaroon sa makapangyarihang syudad, kanya, sa spiritual na kaharian. Ito'y tumutukoy sa iglesia ng ating Panginoon. So,
Narinig niyo po yung mga aso namin, no? Pag kami tao, talagang iingay po sila. Wala na po tayong tanong, mga kapatid. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore by and by. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. So wala na po tayo mga tanong, mga kapatid. So ito lang po ay kahit po sa 27, papatuloy po itong ganitong pangaral po ni Isaiah tungkol po sa panahon na araw na yon na pagdating po ng kalulatihan ng ating Panginoon, ang araw ng kaligtasan. So tayo po ay manalangin. Ang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong dakilang pagmamahal na inyong inihanda ang kaligtasan para sa amin sa pamamagitan po ng aming Panginoon. Alam po namin na ito inihanda niyo bago pa niyo nilalang ang lahat ng mga bagay. Nagpapakilala, kadakilaan ng inyong kaalaman at pagkaunawa. Kami po ay nagtitiwala sa inyo, Ama, sapagkat ikaw walang ng bato na pwede kaming manangan sa inyong kapangyarihan at pwede kami magtiwala sa inyong pagmamahal po sa amin. Sana may itulot mo na kami makasama sa langit magpakilanman. Ilayo mo kami sa namang tukso ng kapahamakan upang hindi kami magkasala. Ngunit kami humingi ng katawaran naman sa iyong mga pagkakasala. Lumalapit kami sa iyo sa trono ng iyong awa. Sana patuloy niyo kami patubayan at ingatan sa pamagitan ng iyong salita. At ang mga bagay ito ay aming hiningi, dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So bukas po, alas 4, 4 p.m. at saka po sa 8 p.m. Malapit na po tayong makaabot sa bagong normal. At least kami, yung ibang lugar po siguro bagong new normal na po yan, yung dating more modified general community quarantine. Meron na ganun eh. So siguro sila po ay natanggal na lahat ng mga quarantine, wala na checkpoint, etc. So magbabalik na po tayo sa at least sa isang panibagong normal. Meron pa rin tayong face mask. Kasi pa rin po yung virus. So patuloy po tayong mag-ingat at sana po ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Mag-ingat po tayo. Stay safe.